Yan. Okay, so nasa chapter 6 pa rin tayo na nasa chapter 6. Continue. Sobrang haba na itong chapter 6, yung parang hanggang verse 72 or 71 to eh. Pero ayokong mag-skip eh kasi every verse kasi nitong chapter na to sobrang 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 malaman, no? So, konting recap lang na para makuha pa rin natin yung pinaka picture nitong chapter na to, no? So, nag-start tong chapter 6 na nagpakain, no? Jesus fed the 5,000, di ba? 5,000 men. Nagkaroon siya ng miracle, no? Yung multiplication of the loaves and the fish. So because of that, yung mga multitude nakita nila yung sign, no? Nakita nila yung miracle na ginawa ni Jesus. And dahil doon, ano sabi, bro Carl, nung nakita nila yung miracle, anong gusto nila mangyari kay Jesus? Gusto nilang gawin siyang king. Yun, gusto na nilang gawing king si Jesus, no? Pero ayaw ni Jesus yun, no? So umalis siya. So pumunta siya sa mountain mag-isa, nag-pray siya mag-isa ron. Habang yung mga disciples niya pumunta naman sa kabilang side, no, ng place. So sumakay sila ng boat. Pagsakay nila ng boat, doon naman nangyari yung sobrang gandang miracle, no? They saw Jesus walking on water, no? So, nakita ni Peter, na humingi siya, sabi niya kay Jesus, no, gusto ko rin lumakad. So, ayan, sobrang dramatic, no, yung nakita nating event na to, no, last week dun sa message. Ngayon, anong continuation na yan, no? So, again, from the miracle of the bread, gusto siyang gawing king, ayaw niya, pumunta siya sa mountain, nag-pray siya ron, tapos yung disciples niya pumunta sa boat to cross the other side, tapos si Jesus minute sila sa water, no? Pagdating ni Jesus sa water, naglakad siya habang nandun yung storm, no? Habang nandun yung storm, pagsakay niya dun sa boat, tumigil agad yung storm, no? So ano nangyari after nun, no? Ito yung continuation natin. Sep, pabasa naman bro. John 6:22-25. The next day, the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with his disciples, but that they had gone away alone. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Yun, okay. So ano natin para mahaba kasi itong kwento na to so gusto ko maging clear lahat, no? So nung next day daw, after nung naglakad si Jesus sa sea, the following day, kinabukasan, no? Sabi niya the crowd had stayed on the opposite shore of the lake. Hinihintay nila si Jesus, no? Hinihintay nila. Yung mga nakakita nung multiplication of the loaves, hinahanap siya, hinihintay siya doon sa opposite shore of the lake. Pero sabi rito, they realized, nalaman nila na isa lang yung boat, no? That the only one boat had been there and that Jesus had not entered it with his disciples. So wala si Jesus. Wala si Jesus doon sa ine-expect nilang lugar, no? But that they had gone away alone. Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. So ano ginawa nila? Yung crowd ngayon, na-realize nila na wala rito si Jesus, anong ginawa nila? Pumunta sila sa kabilang side, no? They got into the boats and went to Capernaum, no? So sa Capernaum, meron mga synagogues doon, no? Meron kung saan nagtuturo si Jesus. So hinanap nila si Jesus, no? At nakita nila. Sabi sa verse 25, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Kailan ka pa nakarating dito, di ba? Parang hinahanap ka namin, pumunta kami sa kabilang shore, no? Tapos wala ka. Talagang they are in search for Jesus, no? Question, anong masasabi niyo about dito sa mga tao na to?
kung makikita mo sila, kunwari nandiyan ka during that time, no? Makikita mo, kahit saan pumunta si Jesus, hinahanap nila. Di ba? Kahit saan magpunta si Jesus, sinusundan nila. Sobra silang eager, no? Na makita si Jesus. Isipin mo ha, yung gitna nitong event na to, may storm na dumating eh, di ba? Hindi sila na-mention, pero na-experience din nila yung storm. Wala lang sila sa water. Pero even after the storm, nandyan pa rin sila. Di ba? Nandyan pa rin sila, hinahanap pa rin nila si Jesus. Okay ba to? Okay ba itong mga tao na to? Yung ano siguro alam niyo na yung story, pero let's say, nandyan tayo sa time na yan, hindi natin alam yung ending nitong chapter na to. Tama ba na makikita natin sila na okay, okay to, no? Parang sincere sila. Sincere sila. Di ba? Kumbaga, ano no, sa panahon ngayon, ano ba itsura nitong mga tao na to? Siguro sila yung palasimba, di ba? Lagi silang present. Fanatics na bro. Oo, parang present sila sa lahat ng mga ministry. Di ba? Parang they are in search eh. They are seeking for the Lord eh. Ah, dasal ng dasal, laging simba na simba, lahat na ng club, organization, lahat ng service, sinalihan. Tama ba na in the world's eye, okay sila, di ba? Okay sila. Baka nga isipin mo, tunay silang follower, di ba? Tama ba, Bro Carl? Kayo, bro. Kayo, Pops. Anong sa tingin nyo? Anong tingin nyo rito sa mga tao na to? Kayo, Mark. Sa quick perspective, parang ganun nga. Parang desperate sila makita si Jesus na parang kung nasaan yun, gusto nila nandun sila palagi. Parang ayaw nilang mapalayo. So Yeah. parang alam mong, kumbaga, quick ay parang true followers, parang ganun. Yeah, di ba? Tama, di ba? Parang isipin mo, okay to. Totoo mga followers to. Di ba? May effort eh. May effort, di ba? May sinasadya talaga nila. Sinusundan talaga nila. Nagde-devote sila ng oras, ng panahon just to be with Jesus. Di ba? Sa unang tingin, talagang okay sila. Okay sila mga followers, di ba? Tunay silang followers. Pero tingnan mo yung naging reaction ni Jesus sa mga tao na to. No? Sige, Mark, pabasa, Pops. Ano naging reaction ni Jesus? Jesus answered, "Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves I had and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval." Yun. Sige nga, Pops. Anong tingin ni Jesus sa mga tao? Kanina, ang tingin natin sa kanila, they are true followers, no? Pero ano yung, para kay Jesus, ano sila? Wala. Ang tingin niya kay Jesus, ano lang, provider. Hmm. Na parang hindi nila nakikita yung miracle, yung sign na ginawa na from 5 loaves na napakain sila na madami. Ang nakita lang nila, nabusog tayo. Parang, hindi tayo magugutom sa, pag siya ang king, walang suffering kasi walang magugutom. Parang ganun. Yes, no? And I believe no, marami tayong na-encounter na ganyan, no. Marami tayong na-encounter. Ako personally, ang dami ko na-encounter ng mga ganyan tao na sa unang tingin, akala ko okay sila, no? Okay sila. Pero the more mo sila makakausap, the more mo sila maririnig yung yung manggagaling sa kanilang doctrine, then dun ko nakikita, teka lang, kaya ta nandyan kasi nabe-bless ka. Kaya ka sumusunod kay Lord, no? Kasi nabibless ka, na-experience mo yung blessing. Di ba? Sabi ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, kaya lang kayo sumusunod sa akin kasi nabusog kayo dun sa pinakain ko sa inyo. Nakita mo, no? Sabi ko, wow, sabi ko, nakikita ni Jesus yung heart ng bawat tao, no? So tayo wala tayong ganung gift, no? Wala tayong ganung power, no? Hindi natin nakikita yung heart ng tao. Pero si Jesus alam niya yung totoong reason mo kung bakit mo siya sinusundan. Alam mo,
Grabe yan ha. Ako sabi ko nga nung binabasa ko to, sabi ko, scary to di ba? Kasi baka ako, akala ko, sincere ako, pero sa mata pala ni Jesus, hindi. Di ba? So sabi ko, magandang ipag-pray natin yung sarili natin, no? Pagdating sa mga ganyan. Lord, kamusta ba yung walk ko sa'yo? Nandito ba ako because of the blessing? Because of what you can give me? Or because of who you are? Because of who you are. Sabi rito ni Jesus na meron siyang binitawan dito na sobrang bigat eh. Sabi niya, do not work for food that spoils, no? But for food that endures to eternal life. Dalawang klaseng food ang binanggit ni Jesus, no? Unang food, nabubulok. Nabubulok yung isang food. Sabi niya kanina, kaya raw siya sinusundan dahil doon sa food na nabubulok. Kaya lang kayo dito because of the of the loaves and the fish, di ba? At ito yung mga food na nabubulok. Ibig sabihin, yes, in following Jesus, we will experience blessing. Totoo yun, no? Talagang if you, in fact, no, ako nga, paniwala ako, no? Even if you, His commandments, whether you're a follower of Christ or not, but if you obey His commands, there is blessing. Kasi ano yun eh, yung commands kasi ni Jesus as the creator, yun talaga yun talaga yung general rule. That if you follow that command, there will be blessing. Pansinin mo marami ako nakikita sa online, no, that they are sharing a lot of or they are helping a lot of poor people. No, marami akong kilalang ganoon. Sobra silang generous. Sobra talaga silang generous. At pinagkakalat nila 'yon. Sabi nila no, may mga mga influencer no, napapakinggan ko sila. Sabi nila, isang reason kung bakit tingin niya nabe-bless siya at bakit siya mayaman dahil nagsi-share siya ng blessing, which is totoo 'yon. Totoo 'yon. Sinasabi 'yun sa Bible no, na kapag when you share, talagang there is blessing also na mare-receive ka. Pero sinasabi rin sa Bible na kapag yung pagiging mabait mo sa mga mahihirap at pinagkalat mo, sabi ng Bible, you have already received your blessing, your rewards. Nakuha mo na yung reward mo. Pero kapag nilihim mo raw yung pagtulong sa kapwa, yung sinasabi niya, do not let your left hand know what your right hand is doing. Pag sinikreto mo yon, when you do good works in secret, sabi ng Bible, sabi ni Jesus, your Father in heaven will be the one who will reward you. Pag walang nakaalam ibig sabihin, tumulong ka at walang nakaalam, sabi ni Jesus, your Father in heaven will be the one to reward you. Ibig sabihin, eternal rewards, no? Pero kapag daw pinagkalat mo na, sabi ni Jesus, you have already received your reward. Kasi pinuri ka ng tao, di ba? Naging sikat ka, naging mabungo yung pangalan mo. So, totoo yun. Once you follow the command of Christ, there will be blessings, no? Pero sabi ni Jesus, do not work for food that spoils. Meron siya sinabi ngayon isang klaseng food. Ano yung isang klaseng food niya? But work for food that endures eternal life. No? Sabi ko sa inyo before, no? Once na makita niyo yung word na eternal, ibig sabihin, this has something to do with spiritual perspective. Huwag gawing literal. Pag nakita niyo na yung word na eternal, hindi na to literal. Spiritual na to. Sabi niya, ano daw tong eternal life na to? Sabi niya, which the Son of Man will give you. Ibig sabihin, yung work na sinasabi niya kanina, do not work for food that spoils. If you work for that food, makukuha mo yung food na yun. Pero itong food that endures to eternal life, this is a gift. Hindi mo to more earn. This is a gift. Sabi niya, which the Son of Man will give you. Sabi niya, for on Him, God the Father has placed His seal of approval. No? Pag nakikita niyo yung word of seal of approval, no, yan yung picture ni parang si Joseph, no, nung naging Pharaoh na siya, naging right hand na siya ni Pharaoh, meron siyang binigay na seal. Ibig sabihin noon, yung seal na yon, yung ring na yon, yung signet na yon, kung anong desisyon ni Joseph, automatic yon, yun din ang desisyon ni Pharaoh. Isa lang sila. Yun yung tatawag ng seal of approval, no? Sinasabi niya, kung ano yung approve para kay Jesus, automatic yon. Approve yun kay God. Equal yun. Equal sila ng decision, no? Ibig sabihin nun, He has the authority both in heaven and on earth. No? So equal sila. Sabi niya, kung gusto ibigay ni Jesus sa'yo, ibibigay niya yun sa'yo. Wala na siyang hihinging approval. Ibibigay niya sa'yo yung eternal life.
No? So ang question ngayon, kung si Jesus ang magbibigay ng approval at magbibigay ng eternal life, question ko sa inyo, anong magandang next na tanong? Kasi ano to magiging question and answer to between the Jews, between these people and Jesus Kunwari mga ano no, kunwari binigay sa inyo itong sinabi ni Jesus to. Oh, meron dalawang food, wag kayo doon sa food na nabubulok. Doon kayo sa food to eternal life. Anong magandang next na tanong? Kung kayo nandyan, ano itatanong nyo kay Jesus? Si Joseph Bro, meron ka? Siguro, kung ako yung nandun at that time, Yeah. I would ask, how could we attain that, Yes. food that would not perish? Tama, di ba? In Mm. Tagalog, paano ko makukuha yun? Paano mo Diba? ako yun? Tama, di ba? Yun yung, ako rin, Saan ko makukuha at paano? yes, paano, di ba? Ako rin, Mm. bro, yan din ang sasabihin ko, paano ko makukuha yun, no? Pero bro, ito yung tanong nila. Ito yung tanong nila. Sabi nila, what must we do to do the works that God requires, no? Alam mo, tama yung sinasabi mo Parang ako, clear sa akin na it's a gift. Kasi, magagaling kay God yung, Pero sila, ano yung work? Kailangan may work. Yeah, kailangan Ang meron gawin. gawin para makuha ko yun. Imposible maging free yan. Kasi yung food nga, pinaghihirapan No? What more pa itong eternal life, no? So nasa ano sila, kumbaga nasa side sila ng good works, no? Kailangan anong good work, no? Pero ano sabi ni Jesus? Ano sagot ni Jesus sa tanong na to? Ito yung work. Sabi niya, the work of God is this, to believe in the one He has sent, no? Hindi work of man, but work of God. No, hindi ang galing ni Jesus na kino-correct niya ng subtle lang no. Hindi kayo ang gagawa. Gagawin 'to ng Diyos. Wala kang contribution sa salvation mo, no? At ano 'yon? Ano yung work na 'yon? To believe in the one he has sent, who is Jesus. Maniniwala sa kanya mismo, no? So maliwanag, no? Maliwanag yung yung way, no? Kung paano mo kuha si God ang gagawa at hindi tao. At ano yun? You need to believe. You need to believe on Jesus. So ano next question niya? Alam na nila, no? O sige, gets nila na siya yun, maniwala ka sa kanya, no? Ito ngayon na next nila tanong. Sabi nila, what sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? What will you do? Sabi niya, no? Our ancestors ate the manna in the wilderness as it is written, He gave them bread from heaven to eat. No? So, kinote nila ngayon sa Old Testament. Meron silang kinote. Alam naman natin lahat yun, no? Yung story na yun, no? Na yung, yung mga Israelites, pinri from Egypt, pagdating nila ng wilderness, wala silang pagkain. Ang ginawa ni God, nag-provide si God ng manna, bread from heaven, no? Parang mga flakes yun Sobrang puti na parang mga flakes na rounded, no? Yun yung pagkain nila everyday, no? So, bawal daw itago yun kasi pag tinago mo yung mabubulok yun. Dapat yung daily bread yun. Ibig sabihin, yung pagkain mo bukas, kunin mo ulit bukas, wag mo itago. Wag kang mag-store ng food, no? So, daily bread yun, daily supply, no? So, sabi niya, yun daw, no? Sabi niya, yung mga ancestors namin, ibig sabihin, sila Moses, mga tao, no? Ate the manna in the wilderness at is written, He gave them bread from heaven to eat. Ano sagot ni Jesus? Very truly, I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. No? Question, ano yung direction ni Jesus dito sa statement niya na to? Sa tingin nyo? First impression nyo, anong dating sa inyo niyang sinasabi niya? Sep, meron ka bro? Ano yung gusto niyang sabihin dito ni Jesus? Parang ito yung answer niya dun sa
kung paano nila makukuha yung bread na would give them eternal life. Yeah. So it pertains na yung bread that comes down from heaven and gives life to the world, which is si Jesus yung the bread of life. Yes, na. Yun yung sinasabi niya, no. Yun ang gusto sabihin ni Jesus, no. Ako yun. Ako yung picture na nakikita nyo, yung event na yun na nangyari from your ancestors. Ako yun. Ako ang tinutukoy noon. No, naalala mo yung sinasabi ko sa inyo na no, huwag kang huminto sa sign. No, huwag kang huminto sa sign. Tingnan mo saan patungo yung sign. No? Alam mo nung inaaral ko tong inaaral ko tong chapter na to. Sabi ko, dito mo makikita, no? Si Jesus kasi is always in the ministry of grace and truth. He is always in the ministry of grace and truth. Ibig sabihin, ipapakita niya yung grace and then bibirahin niya ng truth. No? Laging magkasama yon, no? Para sa chapter na to, ano yung grace? Pinakain niya yung multitude, no? Pinakain niya yung multitude. Sobrang tindi ng miracle na yon, no? From 5 loaves and 2 fish, napakain niya yung 20,000 katao, no? Sobrang galing nun, no? Pero sabi niya, huwag kang huminto sa grace. Huwag kang huminto sa grace. Pumunta ka doon sa truth. Kasi etong conversation na to, magbibigay siya ng mga mabibigat na truth, no? Magbibigay siya ng mabibigat na truth. Minsan, humihinto tayo sa grace kasi masarap ang grace ni God, eh, no? Masarap ang blessing ni God, masarap makita ng miracle. Alam mo, meron ako isang friend, no? Sabi niya sa akin, simula raw nung quote unquote, sinurrender niya ang buhay niya sa Diyos. Naka-experience siya ng maraming blessing. Na-bless siya sa business niya and all that. Sobrang tumaas siya. Sabi ko, kamusta ka na ngayon? Sabi ko, matagal kami hindi nagkita. Kamusta ka na ngayon? Medyo naglaylo daw siya kay God. Sabi ko, bakit? Alam mo, sobrang na-appreciate ko na naging honest siya sa akin. No? Alam mo, reason niya kung ba't siya tumigil ng konti? Kasi natatakot daw siya na baka kunin ni God tong blessing na yun. So tumigil siya sa pag-worship kay God after nung na-receive niya mga blessing, tumigil siya kasi baka mawala. Alam mo habang kausap ko siya, naiisip ko sa kanya yung Lord of the Rings. Yung ring, di ba? Yung ring, nasilaw siya dun sa ring. Dun sa, yung my precious, di ba? Parang nasilaw siya dun sa ring. Which is totoo, nakakasilaw ang grace. Nakakasilaw ang blessing, no? At tulad dito mga tao na to, sa tingin natin, okay sila, sumusunod sila kay Jesus kahit saan magpunta. Pero sabi ni Jesus, kaya kayo sumusunod sa akin dahil nabusog kayo. Nabusog kayo, pero hindi dahil sa truth. At si Jesus hindi huminto eh, hindi siya huminto sa grace eh. Ngayon sasabihin ko sa inyo yung hard truth, no? Na actually, pag binasa niyo tong buong chapter na to, na-offend to mga tao na to. No? So sabi niya ngayon, itong picture na to, mana, siya yun, no? So ano sagot ng mga tao? Sir, they said, always give us this bread. No? Bigay mo sa amin yung bread na galing dun sa kay God the Father para sa amin who will give us eternal life. Bigay mo sa amin tong bread na to. No? Gusto nila. Ibig sabihin, naging clear sa kanila. Naging clear sa kanila yung teaching ni Jesus, no? So sabi ni Jesus, ito yung sagot niya, nag-declare siya ngayon, no? Dineclare niya, I am the bread of life. Ako yun. Ako yun, no? At sabi niya, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe, no? So, sinabi na niya yung isa niyang title daw. He is the bread of life. No? He is the bread of life. Sabi niya, kapag daw sinurrender mo yung buhay mo sa Kanya, hindi ka na magugutom. Sabi ko nga sa inyo, huwag mong alisin yung spiritual aspect nito kasi nandun na siya sa spiritual nung sinabi ninyo eternal life, pag sinabi ninyo eternal life, this has something to do with spiritual, no? So wag nating gawing literal, no? Wag nating gawing literal. Dahil mamaya makikita natin kung ba't ko sinasabi wag gawing literal, no? So I will not go hungry, and whoever believes in me, hindi na raw mauuhaw, no? So hindi siya literal uhaw, hindi siya physical uhaw, hindi siya physical hunger, no? Pero ibig sabihin magkakaroon ka ng may experience mo yung fulfillment, no? Kasi si Jesus talaga magpupuno yung void na yun na nasa heart natin. Pero sabi niya, but as I told you, you have seen me and still you do not believe. Sabi niya,
At ito yung maganda, no? Sobrang ganda nito sinabi ni Jesus. No? Sabi niya, all those the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never drive away. No? Alam mo itong verse 37 na to, ito yung picture ng kasal. No? Ano yan, parang wedding ng mga Jewish wedding. Sa Jewish culture kasi no, hindi pareha sa atin, no? Hindi pareha sa Western culture na yung anak ang naghahanap ng asawa. 'Di ba? Ganun sa atin, 'di ba? Anak, ikaw maghahanap ng gusto mo mapangasawa, hindi pwede makialam ang mga magulang, 'di ba? Pero sa Jewish culture, baligtad. Ang ama ang naghahanap ng asawa para sa anak. No? Pansinin mo si Abraham, no? Siya ang naghanap, 'di ba? Sinabi niya doon sa slave niya, dalhin mo si Isaac sa gantong lugar, yan yung hometown ng nanay niya at meron doon na babae makikita, yun yung pakasalan niya. Sino nagbigay ng asawa ni Isaac? Si Abraham, kasi siya yung tatay eh. At ganon din nangyari kay Isaac at kay Jacob, no? Kung sino yung tatay, siya yung nagbibigay ng asawa para sa anak, no? So, doon kinukuha ni Jesus yung no? Doon kinukuha ni Jesus yung picture na to, no? Sabi niya, all those the Father gives me will come to me, no? Kasi sabi nung sa Revelation, pag nakita mo na Jesus is the bridegroom and we are the bride. No? So kung tayo yung bride, the church is the bride of Christ, no? Sino magbibigay sa atin papunta do sa bridegroom? It is the Father. Yung Father, yung God the Father ang magbibigay sa atin, ang magdadala sa atin para sa Kanya. Nag-umpisa yan kay Adam eh. Nag-umpisa yan kay Adam. Hindi naman humingi si Adam ng hindi naman siya humingi ng wife eh. 'Di ba? Si God mismo, no? Sabi niya, it is not good for the man to be alone. No? Ang ginawa ni God, habang tulog si Adam, wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Nag-perform ng surgery si God at kinuha yung rib niya at from his rib comes out the woman, 'di ba? Si Eve. So ganun din yung picture na to, no? Ganun din yung picture na to, yung father ang kumukuha ng wife para do sa anak. Kaya di ba sabi ni Adam na nagkaroon na ng sin, sabi niya, ikaw yung babaeng binigay mo sa akin, yun ang nagbigay sa akin ng fruit na bawal kainin. No? Kasi si God ang nagbigay. So same dito. If Adam who sinned, itong second Adam who is Jesus, no, who never sinned, same din. Father din na magbibigay din sa wife papunta dun sa bride, papunta sa bridegroom. So sabi niya, may promise na binigay si Jesus now. Verse 38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. No? At ano yung will ni God? Ganda nito eh. At ano yung will ng Father? And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all those He has given me, but raise them up at the last day. Walang mawawala. Pag na kay Christ ka na, hindi ka niya bibitawan. Bakit? Because that is the will of the Father. Alam mo, meron ako pinapakinggan na isang preacher no sa US. Ang galing niya mag-preach, no? Pero tumigil ako sa kanya sa pakikinig kasi isang beses meron siyang tinuro that you can lose your salvation. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, kasi sa akin sobrang clear that you cannot lose your salvation. Kasi may covenant si Jesus kay God eh. Kung binigay ka talaga ni God sa Kanya, ang promise ni Jesus, hindi ka mawawala sa Kanya. Hindi kanya pwede po, hindi ka pwedeng makalusot. Alam mo, nung binabasa ko nga to, sabi ko, so kahit pilitin ko yung sarili ko na umalis kay Jesus, hindi ko magagawa. At hindi niya ako hayaang umalis. Isipin mo kung meron ka na experience sa mga problema at sobrang galit na galit ka na kay Jesus dahil feeling mo, pinagdadaanan mo mag-isa yung problema. Sabi ko, Lord, ayoko na sa'yo. Alam mo, hindi ka makakaalis sa Kanya. Hindi Kanya papakawalan. Not because of you or who you are, but because of His covenant to the Father. Hindi niya pwede i-break yun. No? At anong promise ni Jesus? That He will raise you up at the last day. Ang gandang ang lupit nung assurance, no? Kaya may seal kasi sure talaga yung salvation mo. So verse 40, sabi niya,
For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. No? Pagpansinin mo yung relationship ng Father at saka si Jesus, nagbibigayan sila. No? Sabi ni Jesus, kung ano yung will ni Father, gagawin ko. Sabi naman yung Father's will naman is that everyone who looks to the Son, pag nandiyan ka sa anak ko, you will have an assurance of eternal life. Yung love of the Father at saka love of the Son, no? Nandoon, no? Tayo yung recipient ng love na yun. Pansinin mo wala kang participation doon. Yung salvation mo, hindi siya nakasandal sa good works mo. Nakasandal ka sa love ng Father, sa love ng Son. Yung foundation ng salvation mo, hindi nakasalalay kung sino ka at kung ano yung ginagawa mo. Nakasalalay siya sa relationship ng love ng Father sa kalong love ng Son. Ibig sabihin, no, pag naging clear na sa'yo to, no, sabi ko nga, no, alam mo, na minsan kasi nakakarinig ako ng mga ibang preaching na parang ang dali-dali maging Kristiyano. You just have to believe and then you are saved. No, hindi ganun kadali. Makikita mo itong mga tao na to, sumusunod sila kay Jesus. Kahit saan siya magpunta, nandun sila. Pero para kay Jesus, hindi talaga kayo tunay na followers ko. Sobrang hirap maging follower ni Christ. Tingin ko yung mga taong kausap ni Jesus ngayon, in their eyes or in their minds, sure yung ano nila, sincere sila in following Jesus. Pero Jesus knows their heart. Para kay Jesus, hindi tunay yung mga puso ninyo. At nakakatakot yan. No? Sabi ko nga paano kung ako rin? Akala ko, sure ako, tas hindi pala. So sobrang hirap, no? Sobrang hirap. Pero once na makita mo that you're saved and you're in Christ, you will appreciate your salvation. Kasi hindi siya ganun kadali. Hindi siya madali. By grace alone, wala kang nga naitulong eh. No? Bakit ko sinasabi? Kasi hanggat hindi mo nakikita yung value ng salvation mo, yung work mo is always to please the Father. It's always to please God or Jesus. Hindi siya fruit of what you have. No? Pero pag naging clear sa yung salvation mo, yung good works mo, hindi na siya out of duty. Overflowing na yun dahil na-realize mo na wala kang kinalaman sa salvation mo, pero still, binigay sa yung eternal life na yun. Ako, every time na binabalikan ko yung truth na yun sa buhay ko, grabe. No? Grabe, parang iniisip ko minsan, sige Lord, kahit na may mga trials, kailangan minsan pagdaanan mo yung furnace, pagdaanan mo yung pruning, okay na din. Okay na din kasi dito lang sa life na to pero binigyan mo sa akin yung eternal life na habang buhay may experience ko. Okay na mahirapan ako ngayon. Okay na mahirapan ako ngayon. Pero yung eternal life na hindi ko deserve, na wala akong ginawa para makuha ko, pero binigay mo. No? Pinili ka para magkaroon ka nun. Hindi ko alam kung paano ko explain yung gratitude, no, yung grace na na-receive na yun. So sabi sa verse 41, at this the Jews there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. So sabi ng mga tao, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? No? Nakatingin sila sa physical pa rin. No? Nakatingin pa rin sila. Kilala ko to eh. Anak to ni Joseph eh. Anak to ni Mary. Paano niya sasabihin that he is the son of God? Diba? Alam mo, na-realize ko, sabi ko, kung nandyan ako, baka yan din sinasabi ko. No? Kilala ko yan. Naglalaro kami yan naglalaro kami yan nung bata eh. Di ba? Lumaki yan, nakikita ko, tapos sasabihin niya siya yung son of God. Di ba? Ako rin, siguro ganun din ang sasabihin ko. Pero sabi ko nga rin no? Pero if God has chosen you, if you're one of the few, ibang magiging perspective mo. Kasi tandaan natin, no? Ito mga kausap ni Jesus, yan yung mga nabusog doon sa multitude. Pero at the same crowd na yan, nandyan din yung mga naka-experience ng storm sa boat. Yung dalawang grupo na kikinig dyan, yung nabusog doon sa multitude, doon sa blessing,
Pero meron din dyan na ilan-ilan na naka-experience sila ng storm at nakita nila yung power ni Jesus. No? So magkaiba yung utak nila ngayon. No? Eto mga to, yung mga nabusog, sabi nila, kilala ko yan. So ano sabi ni Jesus sa kanila? Stop grumbling among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws to them. And I will raise them up at the last day. Nakita mo, no? Binalik na naman niya doon sa Father, no? Sabi niya, walang pwedeng lumapit sa akin hanggat hindi ka pinalapit ng Diyos Ama. Ibig sabihin, ito yung malalim dito, no? Kahit nung paglapit mo kay Jesus, hindi pa rin nakikredit sa'yo. Ang bigat niya, ang lupit niya, no? Isipin mo, yung faith na lang, faith of believing, hindi pa rin nakikredit sa'yo. Kasi no one can come to Jesus unless, or no one can go to Jesus unless the Father who sent me draws them, no? Ibig sabihin, pati yung faith mo in believing, provided pa rin ni God. Wala ka talagang participation, wala ka talagang nothing can be credited to you, no? Sa salvation mo, wala. Hindi mo pwede sabihin, naniniwala ako kasi naintindihan ko yung gospel kaya ako na kay Christ. No? May nagsabi sa akin yan sabi niya, kaya naman marami ang followers na si Seth kasi mga matatalino yan, mga may aral yan mga yan. Kaya nila naiintindihan yung mga ganyan doctrine. Pero kung binasa mo to, wala to sa dunong ng tao. Pati yung pagkaintindi mo, hindi pa rin galing sa'yo. Pati yung faith mo, hindi pa rin galing sa'yo. Provided pa rin ni God. Talagang wala kang, di ba sabi ko nga, hanggat hindi mo nakikita or yung value ng grace, ang tingin mo, ang works, duty pa rin. Duty pa rin. Pag may pinagawa sa'yo si God, pabigat pa rin sa'yo. Kailangan ko gawin to kasi kailangan ni God ng workers. So I will work for God. No? Hindi pa rin siya out of grace. Pero kapag na-realize mo na lahat, wala kang naidulot doon. Sobrang, alam mo yun? Few are chosen, tas nandun ka sa napili na yun. No? Alam mo, pag naarok mo yun, no? yung ganong theology, hindi ka na magkikriticize ng sinners. Kasi ganun ka din, sinner ka rin eh. Hindi mo na sasabihin, mali yung mga paniwala nila eh. No? Akin, tama yung paniwala ko, sa kanila mali. Hindi mo sasabihin yun eh. Kung clear sa'yo yung grace na na-receive mo. Sabi niya sa verse 45, no? It is written in the prophets, they will all be taught by God. Kay God pa rin ang galing yung knowledge mo, yung understanding mo. Si God pa rin noon, nung binabasa mo yung Bible, hindi mo maintindihan, no? Pero ngayon naintindihan mo na, hindi dahil sa matalino ka. Hindi dahil sa magaling yung nagturo sa'yo, pero tinuruan ka ni God. Kay God pa rin galing yung knowledge. So sabi niya rito, everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. The moment you accepted Jesus, no, yung desire na yon, kinausap ka na ni God. Kinausap ka na niya without you knowing it, nagkaroon ka ng hunger, nagkaroon ka ng desire, and that desire came from God. Sabi niya 46, no one has seen the Father except the one who is from God. Only He has seen the Father, and that is Jesus. Si Jesus lang ang nakita sa Diyos Ama. Kaya pag meron kayo narinig na mga testimony na namatay siya at nakakit siya sa langit at nakita niya si God, hindi imposibleng mangyari yun. Yeah? Kasi si Jesus lang ang nakakita kay God. No? So sabi niya sa verse 47, last na to, no? Last slide. Very truly, I tell you, the one who believes has eternal life. Nung una kong nabasa to before, no, the one who believes has eternal life. Akala ko, sige, naniniwala na ako, tataas ako ng kamay, ganun. Pero ang totoo, nung sa mga nabasa natin, pati yung believing hindi rin galing sa iyo. It was provided by God for your salvation. No? Sabi niya, kaya ako, alam mo, pag nagsishare ako ng gospel or pag meron akong kina-counsel, no, relax lang. Lagi ko pinapaalala sa isip ko, relax ka lang. Hindi ikaw ang way of salvation ng tao na yan. Si God yan. Kaya nga ako, pag meron ako sinyera, hinihintay ko eh.
ano reaction niya dun sa narinig niya. Eh. Kasi kung pinili siya ni God, maintindihan niya. Pero kung hindi niya naintindihan, hindi siya. So wala sa iyo, no? Wala sa iyo. You're just a messenger, di ba? Kaya nga ano, in obedience ka lang, in obedience. Kahit magaling ka magsalita o hindi, messenger ka lang, si God ang magpo-provide. Sabi niya, verse 48, inulit-ulit ni Jesus, I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. No? Yung manna na yon provided by God, namatay pa rin sila, pero iba to, sabi ni Jesus. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. No? Again, this is eternal perspective now. Sabi niya, verse 51, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. At ito yung i-stop ko na rito kasi mabigat na yung susunod niya. No? This bread is my flesh which I will give for the life of the world. No? Malupit na yung susunod na mga verses niyan pero i-reserve ko for next week. No? Diyan mo makikita yung dati natin belief, no, na akala ko pag tinaas yung bread, yung magiging flesh na ni Jesus yon. Tapos I will eat the flesh of Jesus. No? Pero hindi yun. No? Again, balik ko ulit, nasa eternal perspective, nasa spiritual perspective to. Hindi to literal, nakakainin mo yung katawan ni Jesus. No? Pero it's kumbaga sinasabi ni Jesus dito, hindi to superficial. No? Kailangan we need to be one with Him. Hindi to religion. Hindi to religion. No? Kailangan mo siyang i-absorb sa buong buhay mo. Actually, mga susunod na verse yan, hindi lang eat my flesh and drink my blood. Ganun kalalim na relationship. We will be one with Christ. No? Yung good works will not be coming from you, but from, alam mo yun, they become who they become to what they eat, no? Parang gano'n, no? Ibig sabihin, yung good works mo manggagaling doon sa flesh and blood ni Christ at hindi pa rin sa'yo. No? And because of that revelation ni Jesus, ang daming na-offend sa Kanya. And i-reserve ko yun next week. Pero dito sa verses na binasa natin ngayon, Jesus declared that He is the bread of life. Alam nila yung bread na yon, the manna that comes from heaven, pero itong bread na ito sinasabi ni Jesus, hindi sila magugutom at hindi sila mauuhaw, sabi niya, and this will give them eternal life.